Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinakamainit na balita dito po sa mundo ng cryptocurrency, kung saan ay si XRP na biglang sumipa pataas at umabot po sa presyo na $2.43. Ang pinakamataas po niya sa loob ng 7 linggo or 7 weeks. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit usap-usapan si XRP ngayon. Meron ding malaking whale accumulation o yung pagtambak ng napakaraming XRP ng mga malalaking investors. At higit po sa lahat, may paparating na mga XRP ETF approvals na posible pong magbago ng takbo ng larong ito. Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagtaas na XRP? Ano po ang epekto ng mga ETF na ito? At anong ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng whale accumulation kay XRP. Kapag sinabi po nating whale accumulation, ito ay sitwasyon kung saan ang mga tinatawag na crypto whales o mga mayayamang holders ng cryptocurrency ay bumibili at nag-iipon ng malalaking halaga ng coin, at sa kasong ito ay si XRP. Ayon po sa ulat, mahigit sa 2,700 wallets ang kasalukuyang may hawak ng 47 billion XRP tokens. Isipin mo yan, 47 billion. Ibig sabihin, may mga malalaking players na naniniwala na tataas pa ang halaga ni XRP. Sila ang mga investors na hindi basta-basta bumibili kung wala pong sapat na dahilan. Kaya ang ganitong galaw ng mga whales ay malinaw na signal na may malaking inaasahan po sila sa magiging performance ni XRP sa susunod na mga linggo or buwan. Ngayon ay bakit tumaas si XRP hanggang $2.43 ngayong July? Ngayon pong buwan ng July 2025 ay nakita po natin si XRP na muling tumaas or muling lumipad pataas. Naitala po niya ang $2.43 na presyo. Ang pinakamataas simula pa noong May 23. At ayon po sa mga datos, ito ay 4.60% na pagtaas sa loob lamang ng 24 oras at 6.85% na pagtaas sa loob ng isang linggo. Ang pangunahing dahilan ng rally na ito ay anticipation o matinding excitement ng market sa posibleng ETF approvals na magaganap ngayong buwan. Ngayon ay ano naman po ang XRP ETF at bakit po ito mahalaga? Ang ETF or Exchange Traded Fund ay isa pong uri ng financial product na naglalaman ng asset. At sa kasong ito ay si XRP na maaari pong bilhin o ibenta sa stock market. Para itong mutual fund pero pwedeng i-trade na parang ordinaryong stock. Kung maaprubahan po ang XRP ETF, ibig sabihin ay mas magiging accessible si XRP sa mga institutional investors tulad ng mga bangko, investment fund at malalaking kumpanya. At kapag mas maraming pera po ang pumasok, posibleng tumaas palalo ang presyo ni XRP. Ngayon pong July, may inaasahang ilang XRP futures ETF approvals. Ngayon pong July 14, si ProShares ay magla-launch ng 3 XRP futures ETF. Yan po ang Ultra XRP ETF, Ultra Short XRP ETF, at saka Short XRP ETF.
Ang mga ito ay may 2 times leverage. Ibig sabihin ay doble po ang galaw ng presyo. Kung tumaas po si XRP ng 5%, pwedeng tumaas ng 10% ang ETF. Pero syempre, may kaakibat na malaking risk. Sa July 21 naman po ay si Turtle Capital ay plano ring mag-launch ng 2 times long XRP daily target ETF. Sa parehong araw, si Volatility Shares ay maglalabas din ng dalawang futures-based ETF. At yan naman po ang Volatility XRP ETF at saka 2 times XRP ETF. Sa July 25 naman ay si Rex Osprey ay nag-aabang ng SEC approval para sa isa pang XRP ETF. Ngayon ay paano po maaapektuhan ang presyo ng XRP kung maaprubahan ang mga ETF? Kapag naaprubahan po ang mga ETF na ito, lalawak ang access ng mga institutional investors. Mas maraming tao at kumpanya ang maaring mag-invest kay XRP nang hindi kailangang bumili ng aktual na crypto. Posible pong tumaas ang demand at liquidity, dalawang mahalagang bagay para sa pagtaas ng presyo. Bukod po sa mga futures ETF ay may mahigit 10 or 10 spot XRP ETF applications sa kasalukuyang nire-review ng US SEC. Ang mga spot ETF ay may direkta dahil actual po na XRP ang hawak. Hindi po kontrata lamang. Kaya yan po ang dahilan kung bakit ang mga spot ETF ay mas direkta. Ang deadline po para sa final decision ng SEC ay sa October. Kaya ang mga susunod na buwan ay magiging napakahalaga para sa hinaharap ni XRP. Ano naman po ang lagay ng kaso sa pagitan ng Ripple at ang SEC? Hindi pa rin po tapos ang legal battle sa pagitan ni Ripple at ang kumpanya. Yan sa pagitan po ni Ripple, ang kumpanya sa likod ni XRP at ang US SEC. Pero may pag-asa na ang buong kaso ay ma-dismiss na ng tuluyan ayon po sa ilang mga analyst. Kapag nangyari ito, posibleng maglabas ng malaking tiwala ang buong crypto community at mga investors kay XRP. Matagal na ring naging sagabal ang kasong ito sa paggalaw ng XRP. Kaya kung matutuldukan na ito, panibagong sigla ang posibleng maranasan ng coin. Ayan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin dito sa Pilipinas ay malaking balita po ito. Maraming Pinoy traders ang naghuhudol kay XRP at para po sa ilan, isa ito sa mga unang coins na nakilala nila. Kapag tuluyan pong na-approve ang mga ETF sa US, posibleng tumaas po ang presyo ni XRP. At kung ikaw ay may hawak na nito, malaki po ang posibilidad na kumita ka kung tumaas pa ito. Pero tandaan po natin, laging may risk. Lalo na kung ETF ay leverage. Mas mabilis pong tumaas, pero mas mabilis din na bumagsak. Kung ikaw po ay bago pa lamang sa crypto, mainam na aralin mo muna ng mabuti ang galaw ng ETF at ang epekto nito sa presyo ng coin bago ka pumasok sa kahit anong investment. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, si XRP ay parang isang veterano sa mundo ng crypto na ngayon lang ulit nagkaroon ng pagkakataong umangat at maibalik ang dating tiwala ng market. Sa tagal ng pagkakaburo po niya dahil sa kaso, ito na po ang tamang panahon
para siya'y muling bumangon. Ang whale accumulation po ay malinaw na indikasyon na hindi lang tayo ang may tiwala kay XRP. Mismong malalaking players sa industriya ay naglalagay na ng pera. Ang paparating po na ETF approvals naman ay posibleng maging game changer. Hindi lang para kay XRP, kundi para sa buong crypto market. Pero gaya ng laging paalala po dito sa mundo ng crypto, maging mapagmatsyag, huwag pong pumasok dahil lang sa hype at lagi pong gumawa ng ating sariling research. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.